Ayan. Ayan. Sa mga wala pa po, okay lang po ba send na lang din natin yung mga link directly sa kanila para makapasok na sila dito sa Zoom, sa devotion natin at para makahabol na din po sila. Ayan, send na lang din po natin yung link sa kanila, sa mga wala pa po. Yes. So, ayan. Siguro start na lang din natin. Pahabulin na lang natin yung mga wala pa, pasukin na lang din natin. So ayan, simulan na natin. Simulan na natin, salubungin natin ang araw ng masaya, may galak, mapayapa at mapagpalang umaga kasama yung Panginoon. Amen? So, of course, syempre, tawagin na lang natin yung yung mag-o-opening prayer for sa umagang ito. Sige. Ayan, tawagin ko na lang din for an opening prayer. Ayan, andito na po ba siya, si Ma'am Gladys? Ayan, hello po. Good morning, Uplines. Good morning. Let's bow our head and close our eyes, feel the presence of the Lord. Ayan. Lord God, thank you so much po sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Thank you po kasi nagkaroon pa kami ng another chance para mabuhay, malanghap yung hangin, masimulan yung araw. And today, Lord, thank you so much kasi pinagtipon-tipon niyo po kami. Nagkaroon kami dito ng devotion every week. Para mas mapalalim pa po namin yung relationship namin sa inyo. And today, Lord, we ask na i-guide niyo po kami with your spirit para mas malinawan po kami sa mga mapapakinggan namin, mas malaman pa po namin yung mga salita po ninyo and magamit po namin sa pang-araw-araw. Regarding man po sa mga alalahanin namin sa buhay, maybe it will be financial, spiritual, or emotional man yan, Lord. I know every day po andyan po kayo para i-lift po kami, bigyan kami ng pag-asa and Lord, please guide yung magbibigay po ng preach po, yung magbibigay po ng mga salita ninyo. And we offer this time po sa inyo, Lord, na kahit sa konting oras man po is mas malaman pa po namin yung yung purpose namin, bakit nandito kami sa mundo. So all this we ask, thank you. Ayan. Amen. Okay. Amen. Amen. And thank you po Ma'am Gladys sa magandang prayer para sa ating lahat. And syempre, itong morning na to, and para dun sa mga bago or new members na natin na nandito, we have conducting po ng mga ganitong devotion or Bible study para na every 7 morning po para sa mga bago, para at least aware din kayo. Every Friday morning po ito kinakandak. Okay? Kasi yung mga ganitong every Friday, sobrang sarap sa feeling na alam nyo yon na nakaka-refresh, yung kumukuha tayo ng pangarap, mga pangarap sa yung pagwa-front row natin. Pero alam niyo yon, yung mas masarap mas sobrang sarap sa feeling na kapag kasama natin yung Panginoon, tama ba? Na abutin lahat natin yung mga pangarap. Mas maganda kasama talaga natin yung Panginoon. Then of course, pero may mga times na minsan nahihirapan tayo or minsan pasuko na tayo dahil sa nararanasan natin. Pero lagi lang natin tatandaan na hindi, sabi nga 'di ba, may nabasa ako sa isang post na hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi kanya ipapanalo. Tama ba? Amen. So, kaya let God always be the center of our lives. So, anyways, pero siguro ayan, may gusto lang akong tawagin na mag-share na gusto niya lang ipasalamat sa mga nakuha niyang blessings sa tulong sa kanya ni Lord.
Okay, so tawagin ko na lang, baka ayan, andito na ba siya? So anyways, tawagin ko na lang din si Sir Jandel Ignacio. Andyan ka na po ba, Sir Jandel? Ayan, good morning po sa lahat. Gusto ko lang po umpisahan na magpasalamat sa umaga pa lang na gigising ka, mamuklat mo yung mata mo. Mamulat mo yung mata mo, syempre sobrang blessing na yun kaagad eh. Kasi yung iba, 'di ba, hindi naman lahat nabibiyayaan makagising ng umaga. Sobrang thank you din ako kasi gusto ko lang din pasalamatan na even na even yun, marami nangyayari sa akin. May mga taong naniniwala. And then syempre, lumalaban kasama si God, nasa tabi ko si God na na ayun, na kapagka hindi ka mag-isa, hindi ko naiisip na mag-isa ako kasi every time na mada-down ka, every time na naiisip mo mag-isa ka, parang laging kakalabitin ka ni Lord, lagi kang pupulungan na, "Ay eto ako, nandito ako sa tabi mo. Laban ka lang kasi hindi naman kita susukuan." Tapos, thank you din sa mga upline na kahit na nalihis ng ng landas, hindi. Even though yun na may dumaan na problema, nandiyan sila, patuloy na nagtitiwala na meron akong kayang patunayan. Ayun lang po. Ayan. So tama yun, dapat lagi natin kasama yung Panginoon talaga. Kung saan man tayo nahihirapan, always think lang na andyan yung Lord, yung Panginoon natin na magagabay din sa atin. Kaya kung kung kayo may nararanasan man ngayong na paghihirap or pagsubok, yun nga sabi nga ng Diyos na hindi ka naman niya dadalhin sa isang laban na hindi ka niya ipapanalo. Ang ganda lang sa feeling na sinabi, parang sarap lang sa feeling na hindi yan binigay sa'yo ni Lord para sukuan mo. Tama ba? So anyways, may isa pa tayong tatawagin para magpasalamat din sa binigay niya na blessing sa tulong din sa kanya ni Lord. Okay? So ayan, tawagin ko na lang din si Ma'am Cassidine. Andiyan na po ba siya? So ayan. Hello Ma'am Cassidine, good morning po. Ayan. Hello, good morning Jesus and good morning po sa lahat. Ayan, pakilala na lang din ako. My name is Casey din Espanyol. Ayan. Actually yung medyo kinakabahan kasi first time ko to, okay? So actually yung pinakapagpasalamat ko naman talaga yung pagising talaga sa umaga. Lagi kong pinagdarasal. Every time na nagigising ako sa umaga, sabi ko, thank you Lord at nagising ako at pinalabit mo ako na dumilat yung mata ko. Okay? Tapos yun, meron akong pinagpapasalamat talaga na sobrang, kahit actually matagal na siya, nung last year. Kwento ko lang, mabilis lang. Sa family ko naman, hindi siya talaga sa network. Hanggang ngayon is pinagpapasalamat ko pa. So naman siya, December 25, Pasko. About naman sa kapatid ko, 10 years old na lalaki. And then yun nga, habang ang iba nagpapasko, masaya yung family nila. Yung kami naman is, kumbaga, dumating sa pagsubok na medyo naiyak lang. Umabot sa point na na nag 50-50 kasi yung kapatid ko, nag-seizure siya. So yun, 10 days kami sa ospital and then yun nga, walang uwian kasi kailangang bantayan. Kasi kumbaga, every time kasi mag-seizure siya, kailangan kalmahin yung gano'n na, kumbaga, dun moment na yun na mas napalapit kami kay Lord na pinagdarasal ko every time. Lagi kong pinagdarasal na, Lord, wag muna. Sobrang bata pa ng kapatid ko. Sabi ko, ganun, wag muna. Kung ako na lang, kasi parang kumbaga mas makasalanan ako parang ganun Ako na lang, wag yung kapatid ko. Lagi kong pinagdarasal namin masing buo dahil doon. And then yun nga, kasi meron din siyang bukol sa ulo. And then hindi ako pumayag kasi kailangan operahan. Kasi sabi ko, kung operahan to, hindi pwede kasi kumbaga, yung pakiramdam mawawala siya sa amin. So yun, lagi kong pinagdarasal na wag naman Lord, masyado pa siyang bata. Kumbaga, sa 10 years old na bata, marami pa siyang pangarap. Marami pa siyang pangarap na gusto matupad. Yun, so hindi rin siya nakapagsalita after 10 days and then 14 days siya nakapagsalita. Lagi kong pinagdarasal. And then yung sobrang thankful ako kasi ako yung unang nabanggit niya. Kasi kumbaga nawalan siya ng memory hanggang ngayon is kumbaga
binabalik pa namin, nagpapakilala kami hanggang sa pabalik yung memory niya. And then sobrang thank you ako kay Lord Jesus na hindi siya kinuha. Kumbaga binigyan kami ng second chance. Doon nga dumarating yung point na yung emergency. Okay? Kumbaga, yung sa network naman, wag mong hintayin na dumating pa yung emergency. Diba? So, kailangan mong gawin mo na yung anong gampanin mo ngayon, lahat na ibuhos mo na lahat yung pagmamahal mo, yung swerte ka kasi yung family mo buo, diba? So, ako, yung buo pa din naman kami. So, thankful ako kasi mas naging kami, malapit sa Diyos, yun. Yun yung pinagpapasalamat ko. Yun lang po. Yun lang po. Ayan. So, emotional naman si Ma'am Cassidy. So, para sa akin lang na-feel ko yon, naramdaman ko yung mga sinabi ni Ma'am Cassidy. Kasi even din ako nag-suffer din sa mga ganyan. Last 2017, nung kahit hindi pa ako front row noon, na aksidente ay yung tatay ko sa hindi inaasahan. Then, marami din yung sinubok sa pamilya namin, marami din pinagdaanan. Kaya even din ako sa sarili ko mismo na nahirapan, na down, na stress, na depressed, parang ganun. Pero yung isa ko lang talagang kinapitan, walang iba kundi yung Panginoon. Kasi sarili kapag ikaw din na down, wala namang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo para mabuo ka ulit. So pero yon, bago ka mabuo, kailangan talaga nakakapit ka kay Lord, nakakapit ka sa Panginoon. So thank you so much Ma'am Cassidy sa gandang pasasalamat. So ko yun, na-feel ko yun kasi parang ganun din yung background. Pero by the way, next na lang din natin siguro yung magre-recap ng last topic para at least sa mga wala before, at least may idea din kayo kung ano yung tinapik before, ano yung tinapik nung nakaraang Friday. So siguro bigyan ko na lang din ng insight, tawagin ko na lang din yung mag-share ng topic last week. Ayan si Ma'am Fredeline Carillo. Andito na po ba siya? Si Ma'am Fredeline. And hello Ma'am Fredeline, good morning. Hello, Adrian. Yan, medyo kinakabahan ako kasi pagka regarding kay God talaga nakakaba kasi first time ko din talaga mag-share ng ganito na recap ng mga ganyan regarding kay God, lalo na sa Bible, kinuha din. So siguro mag-share lang ako ng mga na-topic na nakaraan regarding kay Gideon. Yan, medyo nabubula lang, kinakabahan ako eh. So, yun, bali kasi na nakaraan na topic, diba? Kasi ang pinag-usapan kasi doon regarding dun sa, yung sa paglalaban nila, diba? Na si Gideon masyadong natatakot sa nangyayari before. Kasi, nga, dahil sinusubok din sila ni Lord, dahil nga, parang wala rin tiwala sa sarili. Kasi minsan, diba tayo, wala tayong masyadong tiwala sa sarili natin. Kaya minsan hindi natin nakukuha yung mga bagay-bagay na para sa atin. Then, naalala ko noon, nung nakaraan is 22,000 yung pinauwi ni Lord, diba? 22,000 yung pinauwi ni Lord kasi nga, hindi nga niya kaya. Then yung 10,000, yun yung talagang palaban na nanalo talaga, na nagtiwala din kay Lord. Kaya dapat sa totoong buhay, dapat tayo is talaga magtiwala ka lang din, maging palaban ka lang. Kasi kahit si Gideon, natatakot siya, nanalo pa rin sila kasi nandun pa rin yung tiwala niya rin kay Lord. Pero may duda, di ba? Kasi may duda siya eh. May duda si Gideon no, na parang hindi siya mananalo kasi talagang konti sila. Pero sabi nga ni Lord, magtiwala ka lang kasi kumbaga ipapanalo niya yung laban. Syempre, hindi naman i-allow ni Lord, di ba, na yung mga gaya niya sa atin sa totoong buhay, 'di ba? Hindi naman i-allow ni Lord yung yung stress, 'di ba? Hindi niya i-allow yung depression, then yung mga struggles, 'di ba? Kung hindi naman natin kaya. Kumbaga si Lord kasi tinetest tayo eh, kung hanggang saan yung kakayahan natin. Then sabi niya din doon, humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. So dito sinabihan siya ni Lord na ako ang susugo sa iyo. So sinubukan siya. Kumbaga si Lord yung kakampi niya. Dito kasi sa totoong buhay kasi
si Lord yung kakampi natin kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, kahit mahirap man yan, basta magtiwala ka lang kasi wala si Lord yung magbibigay kung ano yung dapat sa atin at karapat dapat tayo. Kasi minsan kahit mali na yung isang bagay, diba? Kahit mali na, kahit na ang dami na nating kasalanan talaga na nagagawa, nakakalimot tayo sa Panginoon, pero hindi reason yon para hindi ibigay ni Lord yung mga bagay na hinihiling natin. Minsan kasi nagdadamdam tayo, 'di ba? Sinasabi natin na Lord, bakit hindi mo pa binibigay? Syempre hindi naman kagad ibibigay ni Lord diyan. 'Di ba? May mga struggles tayong pagdadaanan bago ibigay ni Lord diyan. Kasi doon tayo itetest ni Lord kung hanggang saan yung kakayahan natin. Kaya dapat wag tayo matakot. Then dapat talagang magtiwala ka lang sa Kanya kasi walang bagay na ibibigay si Lord kung walang bagay na problema ibibigay si Lord o mga struggle kung hindi natin kaya. Diba? So yun lang po sa akin, Doc Tess. Yan, thank you. Sir Adrian. Ayan, amen. Ang ganda ng ng insight. And thank you, Ma'am Fredeline. Thank you so much. So tama 'yung mga sinabi ni Ma'am Fredeline na hindi sa iyo ibibigay ni Lord yung pagsubok kung hindi mo kaya. Hindi yan ibibigay sa iyo ni Lord kung kung hindi mo kaya lagpasan. Kaya sa akin, ayan. So siguro marami naman nabigay na si Ma'am Fredeline. Siguro naman yun. So for now, di ko na papatagalin. Yung excited na po ba yung lahat sa words naman na bago na matututunan natin mula sa Bible? Okay? So now, tawagin ko na lang din yung magta-topic sa ngayong araw na ito, sa morning na to. Ay si Doc Tess Navarro. Ayan. Hello po, good morning po, Doc. Good morning po. Morning, Doc. Di ba, so, ang salita ng Diyos kahit narinig na natin, kahit na napakinggan na natin, napanood na natin, pero kapag inulit, iba uli at saka yung fresh uli yung Word of God. Yan, kaya salamat po sa lahat ng mga nagsalita at saka nag-share at sobrang nakaka-bless po talaga ang bawat isa sa atin. Yan, so ang topic natin ngayon for this morning is medyo kakaiba siya na lahat tayo may mga struggle. O, hindi siya kakaiba, nangyayari din talaga ito sa buhay natin. So sa umagang ito, ang matututunan natin is, what if, di ba yung mga stories natin before is, may yung grupo ng mga Israelites, tapos may kalaban sila na bayan-bayan. Ngayon, this time, what if kung ikaw mismo yung kinakalaban, personal na ikaw na yung kinakalaban. Na hindi ko alam bakit ito yung topic, no? Pero siguro baka makaka-relate din tayo. What if yung nagtagumpay ka na, pero hinahata ka pababa? Meron bang ganon? Na okay ka na eh. Wala nang problema eh. Nandun na lahat yung tagumpay na nararanasan mo. Pero dumadating yung time na merong mag-o-oppose, hahatakin kang pababa at gusto kang ibalik sa dati. So yan, ito yung pag-aaralan natin, yung tungkol sa Daniel. Yan, so mag-share screen po ako. Ayan, meron nag-yes po, maraming nag-yes. Yan, Daniel in the Lion's Den. So malinaw naman, nakikita. Ayusin ko lang tong aking view. Yan. Daniel in the Lion's Den. Mula sa Book of Daniel, sa Old Testament ito, ang Bible po natin may Old and New Testament. No? Nasa bandang unahan ito sa chapter 6. Yan. So, tutuloy ko na po yung story. Ito si Darius yan. So ngayon, babasahin ko na po. Pumili si Haring Darius ng 120 na gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador at isa sa kanila ay si Daniel. Inala akong view. Wait lang po Sige, naayos ko sa yung view.
Ginawa ito para hindi mahirapan sa pamamahala ang hari. Verse 3, take note nyo po yung mga naka-highlight at saka naka-underline. And dito po yung ipapasok ko yung mga natutunan natin. Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Si Daniel po, ay ito yung background lang po, si Daniel, ano yung kakayahan niya? Katulad ni Joseph, nung napag-aralan natin, Joseph the Dreamer, siya, marunong naman siyang mag-interpret ng panaginip ng iba. So, before itong kay Haring Darius, merong hari before kay Haring Darius, si King Nebuchadnezzar, na nanaginip siya, tapos na-interpret din niya. Na katulad ni Joseph, si Daniel, kaya din niyang gawin yon. Kaya nakita ng kasalukuyang hari yung ability ni Daniel. Yan yung natatangi niyang kakayahan. Kasi maraming mga marurunong sa kaharian, pero siya lang ang kayang nakapag-interpret. Yan. Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita. Dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maasahan. Kaya sinabi nila, wala tayong maipaparatang sa kanya maliban kung hahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kautusan ng kanyang Diyos. So yun, hinahanapan siya ng butas. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mahal na hari, kami mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga commissioner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sinumang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Kaya ang title natin, Daniel in the Lion's Den. Yan. Kaya mahal na hari, magpalabas na kayo ng ganoong kautusan. Ipasulat niyo po at lagdaan para hindi na mabago o mapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media at Persia. Pumayag si Haring Darius kaya nilagdaan niya ang kautusang yon. Ano nga uli yung kautusang yon? Na bawal manalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. Ang gusto nila, magdadasal sila kay Haring Darius. Yon. Tapos, ito si Daniel Sinong tiningnan nila? Kasi pinagawa nila yon para sumuway si Daniel. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas ng bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon, lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos. 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So opposite ang kanyang ginawa. Pero, tinan niyo mga inggitero at mga pero sinubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya. At nakita nila siyang nananalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos. Sinabi nila sa hari, kaya nagsumbong sila doon sa hari. Sinabi nila sa hari, si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Huda ay hindi sumusunod sa inyong utos. Nananalangin siya sa kanyang Diyos ng 3 beses isang araw. Nang marinig ito ng hari, nabalisa siya ng sobra. Nais niyang tulungan si Daniel kaya buong maghapon siya nag-isip at naghanap ng paraan para mailigtas si Daniel. Nagtipon muli ang mga opisyal ng hari at sinabi, mahal na hari, alam niyo naman na ayon sa kautusan ng Media at Persia, kapag nagpalabas ang hari ng kautusan ay hindi na ito maaaring baguhin. Dito siguro nanggaling yung utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Yan. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon
Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Sabi ni Haring Darius kay Daniel. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng mga malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. So yan, tinakpan. Ito, ihuhulog pa lang siya dyan. And yan, hinulog na siya. And then tinakpan. So walang takas talaga dito. Yan. So, hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. So, nag-guilty siya sa kanyang ginawa. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Nakakatawa yung hari. Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang walang akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita man lang bahagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leyon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi ko napansin to, anak at asawa pala. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leyon. Tapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Bakit daw? Sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leyon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Sirio ng Persia. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nasundan po ba natin yung ating lesson, yung story? Ang ganda, no? Binabasa pa lang natin, ang ganda na. Yun. So, again, hihimay-himayin natin yung mga ano ba yung matututunan natin dito. Siguro yung iba sa atin nakaka-relate na nakikita na yung sarili dun sa story, no? Yan. So, ano yung mga lessons natin? Number 1, yan. Sa verse 3, di ba, sabi dito, ay teka, share lang ako. Share screen lang ako. Yan. So, ano yung mga lessons? Number 1 is, diba sa verse 3, si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat. Diba? Sabi natatangi. Ngayon, so anong lesson natin dito? Palaging angat sa iba ang taong ang Diyos ang kumikilos sa kanyang buhay. Diba kayo doon? Dito sa story ni Daniel, ayan, makikita natin yan. Even sa story ni Joseph, sa story ni David, sa story ni Moses. Tama, sa story ni Gideon. Diba? Hindi lang dito. So sa lahat ng mga napapag-aralan natin, angat palagi yung merong Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang merong Diyos. 'Di ba yung mga Filisteo at saka yung mga ibang Israelites, may Diyos naman sila sa kanilang buhay. Pero mightily nakikita kumikilos, 'di ba? Yung alam natin may Diyos pero iba yung nakikita ng tao na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Dito kasi nakita ni Haring Darius na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? So,
Tutuloy ko po, palaging angat sa iba. So, obvious naman paano angat sa iba? Nakikita ka, nare-recognize ka. Kung ordinaryo kang tao, you will always be recognized. Hindi recognition na meron kang, kunyari, dito sa atin, no, sa front row, top earner, yung mga ganon. Hindi, iba ang recognition. Kapag Diyos mismo yung kasama mo. And yung katulad ko, and hindi ko itataas yung sarili ko ha, pero di ba sino dito may kilalang doktor? Di ba? Lahat tayo, siguro naman, lahat tayo nakaharap na sa doktor o meron pang hindi. Di ba? Pero iba yung doktor na ang itinataas ay ang Panginoon. Iba ang tingin. Di ba? Kaya siguro marirecognize nyo lang akong doktor kasi nakalagay sa pangalan ko, Doctes. Di ba? Pero kung hindi nakalagay sa pangalan ko, Doctes, iba ang pagkakakilala nyo sa akin. And even dito sa church namin, dito sa lugar namin, hindi ako nare-recognize as doktor. Nare-recognize ako as tagabahagi ng salita. So dito, si Daniel, naging angat siya sa iba because of God's working in his life. Next, ano matututunan natin dito? Diba? Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. So for every success or achievements, normal lang ang may opposition. Yan. Ewan ko kung may nakakaranas dito sa atin. Sa mga success natin, victory, mga tagumpay natin, di ba? Yung even mga kwento, mayaman ka na nga, pero hahanapan ka pa rin ng butas, nag-successful ka na dito sa front, tsamba lang yan. Yung mga ganon, di ba? Yung mga kwento, kaya lang naman may ganyan kasi ganito. Palagi pa rin may duda at may hahatak sa'yo pababa. At ang masakit dyan, ang masaklap dyan, yung katulad nito, gagawan ka ng butas para magkamali ka, para ma-down ka, para matisod ka, di ba? Para bumalik ka sa dati mo. Mas laliman pa natin tungkol sa pagbabago sa buhay. Kunyari, eto ngayon nagde-devotion tayo, di ba? So marami tayong natututunan. 'Di ba? Yung success naman dito hindi lang naman financial success ito eh. Success in a way na yung nagbago ka na, 'di ba? Natuto ka na mag-pray, 'di ba? Yun yung isa sa mga success achievement. Pero may mga times meron magda-down sa iyo na sasabihin nagde-devotion ka pa naman. Ang sama mo naman. Yung mga ganon, hahanapan ka ng butas. Magkamali ka lang ng isang beses, parang wala ka nang ginawang tama sa buong buhay mo. Tama ba? Nakaka-relate ba tayo? Di ba? Ang dami na nating nagawa, pero magkamali ka lang, yun na ang ibabato sa'yo ng mga taong dito, obviously kasi dito naiinggit yung yung mga kasama niya. So minsan ganon, careful tayo, no? Ano ba yung mga lesson ko dito? Yan. Na ngayon, huwag tayo magtaka kung merong mga ganong pangyayari sa buhay natin. Normal lang po yan. Ngayon, ang alamin natin, ano ba yung tamang reaksyon natin kapag may mga ganyan? Okay? Lalabanan ba natin? Ganti-ganti. Diba? Pero hindi. Dito, matututunan natin, ano ba yung tamang reaksyon kapag may mga oposisyon sa ating mga buhay na okay na nga eh. Diba? Successful na nga, nagtagumpay na nga, bakit mo ko inahatak pababa? Diba? Bakit ayaw mo ko umangat? Diba? So, yan. Ano yung reaction ni Daniel? Ito yung susundan natin. Diba? Sabi, bawal magdasal sa Diyos ng Israel. Kaya Haring Darius lang. Anong reaction ni Daniel? Ang ginawa niya, nagpumunta siya doon sa kanyang kwarto, nanalangin siya at nagpasalamat pa sa kanyang Diyos. At 3 beses, isang araw, ayon sa kanyang ugalian. Opposite, di ba may opposition? Opposite pa rin ang ginawa niya. So anong lesson dito? Kahit anuman ang sitwasyon natin, hindi dapat nagbabago ang pananampalataya natin. Dalawa, nagtuo ka ko nangati. Yan, opposition. Yung mga oppositions na yan, yung mga opposition na yan, isa yan, ang kasama dyan yung mga nagdi-discourage sa atin, yung mga distractions sa ating buhay, di ba? So dito, tingnan nyo imbis na matakot si Daniel,
lalo siyang lumapit sa Panginoon kasi nalaman niya yung decree eh. Tatapon siya sa lion's den, sa pugad ng mga leon. Nanalangin siya lalo siyang lumapit sa Panginoon. Tapos, kita niyo, nagpasalamat pa siya. Nagpasalamat pa. Bakit kaya siya nagpasalamat? Ayan, meron tayong actor dito. So, ano kaya ipinanalangin ni Daniel? Tapos, bakit pa kaya siya nagpasalamat? Or ano na lang natin masasabi dito? Kahit ano man ang sitwasyon natin, hindi dapat nagbabago ang pananampalataya natin. So, tatawagin ko po ang ating, puputulin ko lang po muna kasi baka nag-prepare siya. Sino ba? Si JL, tama ba? Pops Adrian. Yes po, Doc. Ayan. So, ano yung masasabi natin, JL, dito sa kahit anumang sitwasyon natin, hindi dapat nagbabago ang pananampalataya natin. Yan. Good morning po sa lahat. Yan. Doon po sa napakita kanina ni Doc Tess na kahit anumang pong sitwasyon natin, dapat hindi po magbago yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Opo, tama po talaga yung kasi hindi naman po dapat palagi kung kailan lang po tayo may problema, doon lang po natin makikilala yung Panginoon. Tama po ba? Kaya dapat kahit ano man po mangyari sa atin, kung maganda man po yan or hindi, di ba? Palagi po natin pasalamatan pa rin yung Panginoon kasi yun nga po kahit po may negative na pangyayari, di ba? Yun nga, nabanggit niya ni Adrian na hindi ka naman po bibigyan ng Panginoon natin ng problema na hindi po natin kaya solusyonan or hindi po natin kayang gawan ng paraan. Tama po. So, yun lang po yung masabi ko po doon, Doctor. Yan, amen. So, yan, balik tayo dun sa, ayan, sige. Naka-share screen ba ako? Hindi, no? Sige, share screen ulit ako. Ayan. So dito, yan, tama yung sinabi, kahit anumang sitwasyon, maganda man o mabuti, hindi dapat nagbabago kasi take note, ayon sa kanyang nakaugalian. So may mga times na ginagawa na natin, di ba? Ang routine natin is 3 times a day nagpe-pray o once a day nagpe-pray. O kaya yung katulad nung may group kami ngayon, nagde-devotion kami daily, nagbabasa ng Bible tapos nagte-take down ng notes. So kung yun yung routine natin, yun yung ginagawa natin sa Panginoon daily, kapag merong dumating na situation katulad nito, hindi dapat nagbabago yun. Na, ay teka Lord ha, busy ako. biglang nawala. 'Di ba? Nang hindi nagbabago. Ito nga in danger na siya, 'di ba? Yung ginagawa na niya mismo ang hinahadlangan ng kanyang mga inggiterong mga kasamahan. 'Di ba? Hinahadlangan na mismo pero hindi siya nagpahadlang. Tama? Kasi alam niya kung para saan. Alam niya yung Diyos na sinasamba niya. Alam niya na mas lalo niyang kailangan yung ginagawa niya ay lalong kailangan niyang ipagpatuloy yung ginagawa niya. Amen. Tayo minsan wala namang humahadlang sa atin eh. Tama? Tayo lang yung humahadlang sa sarili natin. Tama? Amen. Di ba? Yung ay teka Lord, busy ako, may gagawin pala ako. Kanyari marami tayong talk. Ayan, pasensya na po tatamaan talaga. Although, hindi ako nagpapatama, talagang tinatamaan ko yung bawat isa sa atin. Hindi, joke lang. Hindi, alam mo, kasi katulad nito, kaya nga natin pinag-aaralan. Yan, sige, marami tayong talk, di ba? Minsan ganun yan, ang dami nating naka-line up na talk, ang dami nating kausap. Sa mga ginagawa natin yan, lalo natin kailangan ng Panginoon. Okay. In the middle, something might happen na hindi natin expected. Pero ang Panginoon, alam niya kung ano yung mangyayari sa atin buong maghapon. No? Or even, kunyari, umaga ang start ng work mo, edi sa gabi, pag-pray mo na yung kinabukasan. Na ginawa mo na sa buong araw, di ba? Nag-pray ka na, in-offer mo na sa Lord yung buong araw mo. Edi pagdating sa gabi, ganun uli, offer mo, Lord, bukas ito yung mga gagawin ko. Always kausap sa Panginoon. Wala namang humahadlang sa atin sarili lang natin ang humahadlang. Amen? So yan, kahit anumang sitwasyon, hindi nagbabago dapat yung faith natin.
hindi rin natin titingnan yung bad situation natin. Katulad nito, hindi naman niya tiningnan, hindi siya natakot. So, pwedeng may takot, pero tingnan mo nagpasalamat siya. Hindi siya nag-compromise. Kahit buhay na ang nakataya, hindi siya nag-compromise. Ano yung compromise? Yung aayon ka na lang, sige na nga, para magkatapos na lang tayo. Yung aayon ka na lang, kahit mali, aayon ka na lang. Amen? So next is, pero sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya. Always maging bukas ang mata sa patibong ng kaaway. Ano ibig ko sabihin? Sa isang laban, katulad nung napanood namin, yung hack show ba yun? Yung Desmond, story. Sabi niya, hindi tayo nakikita niyan. Sabing ganun, pwedeng lumapit, hindi tayo nakikita niyan. Eh yung paglapit ni Desmond, si Desmond kasi ano siya eh, medic. So ni-rescue niya yung yung kasamahan niya. Yung pala, sabi ng mga kasama, anong hindi nakikita? Nakikita tayo, sabi gano'n. Sana yung sabihin yun, di ba sa isang laban, sino ang lamang? Sa isang laban, ang lamang yung nakakakita sa kalaban kasi alam yung strategy yung gagawin. Tama ba? Imagine niyo. Pero kung hindi mo nakikita yung kalaban, ikaw yung palaging talo. So dito sa ating buhay, anong dapat nakikita natin kung kilos na ng kaaway, yun nangyayari sa buhay natin. Nang sa gayon, alam natin kung paano siya labanan. Nakukuha ba? Yan. Sige, kuritin natin ang ating sarili. Naantok tayo. Pasensya na, alam ko mga puyat tayo. Ayan. Gisingin natin sarili natin. Kasi nakikita ko kayo eh. Yan. Always maging bukas ang mata sa patibong ng kaaway. So, di ba, pinag-aaralan natin tungkol sa Diyos. Tama? So, may mga times kailangan pag-aralan din natin ano ba yung mga strategies at saka mapatibong ng kaaway sa buhay natin. Minsan kasi, kaaway na pala, ang tinutukoy kong kaaway dito, hindi yung kaaway mong kapitbahay, kapatid at magulang ha. Hindi ito ha. Hindi ito tinutukoy yung enemy, si Satan at kanyang mga alipores. Yan ang tinutukoy ko. Hindi natin pag-uusapan ngayon yung tungkol sa kaaway. Pero in the long run, siguro pag remind you, Doc Tess, pag-aralan na nga natin yung kaaway na yan. No? Pero, kasi kailangan alam din natin kung gawa na ng kaaway yung nangyayari sa buhay natin. Minsan, hindi natin alam yung pagiging busy natin, strategy na pala ng kaaway yan. Para nang sa gayon, malayo na tayo sa ating Panginoon. So, dadaanan sa susunod, pag-aaralan natin. Kung pinag-aaralan natin ng Diyos, pinag-aaralan natin yung relationship natin sa ating Panginoon, sa mga susunod, pag-aralan naman natin yung strategies ng kaaway sa ating buhay. Kasi minsan magugulat ka na lang, ganito na pala ako. Hindi natin alam, natalo na pala tayo ng kalaban natin. Kasi hindi natin alam, may tatalunin pala tayo. No, medyo malalim pero sa susunod ko na pag-aaral, ituturo yan. Yan, always maging bukas sa mata, ang mata sa patibong ng kaaway. Okay, para nakakaiwas tayo. Yan. Sabi dito sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So ibig sabihin, ang leon daw umaali-alige. Di ba gano'n naman talaga ang leon? Di ba yung lakad siya ng lakad? Naghahanap ng masisilo. Gano'n ang leon. So gano'n din sa ating buhay. Yung leon na kaaway, iba yung Lion of Judah dito. Ang tinutukoy naman dito, leon na kaaway. Ito naman, sa buhay natin, hinahanapan din tayo ng butas ng kaaway. Na pag nakitaan tayo, na kunyari nadadown tayo, kunyari, walang pay-in. Example na lang, walang pay-in. Tapos nung wala kang pay-in, hindi ka na nag-pray, nagtampo ka na sa Lord, nag-question ka na sa Lord, nanghihina ka na, nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, tinitingnan ng kaaway yan. Tapos ito pala ang mangyayari dito. Kunyari kay, sino ba? Example. Ito yung absurd na lang para safe. Alam naman niya na to eh. Kunyari, ito pala mangyayari kay Rodel pag ganito nangyari. Hindi na yung magpe-pray pag ganito pala. Sige. Sa susunod,
Pag may talk yan, hahadlangan ko. Gagawin ko Indian ang kanyang mga talk kasi madadown pala siya pag ganon. Yung kaaway. So, uulit-ulitin niya yun kasi alam niya yun ang makaka-down sa atin. Amen? Nakukuha po ba natin o medyo sobrang bago sa pandinig? Ganon. Di ba? Ganon din tayo. Sino dito yung mga sutil sa kanyang mga kapatid? Di ba? Yung may mga kapatid na mahilig mang asar sa kanyang mga kapatid. Di ba? Alam mo kung saan maaasar yung kapatid mo. O, ganon din ang kaaway sa atin. Alam niya kung saan tayo maaasar. Amen? Yan. Amen. Yan. Sabi dito, pagdating doon, di ba, tinapon na guilty yung hari. Tapos, ano yung hari, kinabukasan ng umaga, punta siya kaagad dyan sa Lions Den. Sabi niya, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? At nakaka-bless, no? Yung guilty siya. No, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Nire-respeto niya yung Diyos ni Daniel. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Di ba nakaka-amaze? Natutuwa ako dito sa linyahang to eh. Kung tayo ay para sa Diyos, dapat may ebidensya na tayo ay sa Diyos. Amen? Ano yung sabihin? Saan ko nakita yon? Bakit ito yung lesson? Sabi dito, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Sino nagsabi na tapat siya? Stop share ko muna. Sino nagsabi na tapat siya? Di ba yung hari? Yung hari yung nagsabi na tapat. Hindi naman na Haring Darius, tapat ako sa Diyos. Di ba? Sino nagsabi? Ibang tao. Nakukuha? Bakit nasabi na Daniel na tapat? Kasi nakita niya kay Daniel. Amen? Nakuha ba? So, ganun din sa atin. Kung sinasabi natin sa Diyos tayo, di ba? Dapat may ebidensya. At kapag may ebidensya, nakikita sa atin. Tama? Nakikita niya na, ito, maka-Diyos to. Ito, prayerful to. Ito, malakas ang loob nito kasi palaging may faith kay God. Nakuha? So, hindi pwedeng sasalita. Ano ba yung sinasabi? Sige. Hindi pwedeng, duduktungan ko lang yung sinabi ni Cindy, na hindi pwedeng puro salita lang yung nasasabi. Ay, may faith ako. Diba? Salita lang yan. Pero dapat nakikita sa nangyayari sa buhay natin. Amen? Nakikita na in times of trials, in times of trouble, ito ang reaksyon ko. Nakikita nila na may Diyos ka. Dito si Daniel, di ba? Si Daniel, di ba, hindi naman siya nagreklamo eh, di ba? Nagpray lang siya, tuloy lang siya. So nakita ng hari na tapat siya. So ganun din sa atin. Baka yung hindi tayo ma-distinguish between sa tapat na anak ng Diyos o lingkod ng Diyos from other people na hindi anak ng Diyos. Amen? So let us examine our lives. Dapat lahat ng nandito sa Zoom, makikita ng mga nasa paligid natin. Sila ang magsasabi kung sino tayo. Amen? So sana ganun din sa atin. So paano naman mangyayari yun? Ano yung ginawa ni Daniel? 3 times a day, nagpe-pray siya. So, ganun din sa atin. Kahit hindi naman yung ganun naluluhod ka sa tapat ng bintana, hindi naman. Yung lahat ng ginagawa natin, lumalapit tayo sa Panginoon. Amen? So, ano pa? Paano natin masasabing na tapat tayo? Isa sa mga ebidensya, sige, pwede tayong sumagot, no? Saan makikita, hindi tayo magkakasama di ba? Tama, nandito tayo sa Zoom. So pag leave natin ng Zoom na to, hindi na tayo nagkakakita-kita. Tama, off na eh. Saan tayo nagkakakita-kita? Saan natin makikita yung ebidensya ng bawat isa sa atin dito sa Zoom? Sige po, pwede pong sumagot ang ilan sa atin. Volunteer. Go. Si Abs Adrian, sige na. Saan nakikita ebidensya? Ayan, we are the reflection of God's greatness. So saan makikita ng tao yan? Si Ma'am Jen, nasaan si Ma'am Jen? Sige na nga, sagutin ko na nga. Yan, si Red. Yung pinaka-obvious sa media.
Social media, di ba? Diyan natin nakikita, kaya nga tayo, yung mga iba mahilig mag-follow Tinitingnan natin yung buhay ng may buhay. Ayun, sa social media, ano yung pinopost natin sa Facebook wall natin? Di ba? Diyan natin makikita, ito, ano to, positive to, di ba? Kaya ayaw nga natin magpo-post ng negative, di ba? Kasi pag nagpo-post tayo ng negative, makikita ng mga prospect natin, negative na tao to. Di ba? Makikita, ay, para namang walang Diyos tong taong to, puro hugot. Puro mura ang nasa wall. Di ba? Yan. So, yung ebidensya ng pagkatao natin, nakikita yan sa social media sa ngayon. So, gets po ba? Kasi hindi naman tayo magkakasama ngayon Although yung iba hindi totoo, pero most of the time, lalo na tayo, totoo naman tayo sa ating mga sarili, diyan nakikita kung sino tayo. Amen? Sa mga posting natin. Yan yung nakikita yung ebidensya. Okay, so next. Yan. Sabi dito sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ayan. So, paano tayo nagiging tapat? Yan. Nakikita ng ibang tao and even sa ating sarili at ng Diyos na marunong tayong sumunod sa Kanya. Yan. Meron ba magsasabi na, I love you, Lord, pero suway ka namang suway, hindi ka naman sumusunod, hindi mo siya love. Di ba? Even sa love life, di ba? Sa mag-asawa o sa mag-boyfriend. Di ba? Ano yun? Ano ba itong mga tawagan natin yun? Be, sabi. Di ba, be? Love na love kita, pero merong second at saka third. Di ba? Love ba yun? Di ba? Be, pag ganitong oras, uwi ka naman. Pero pag umuwi, madaling araw. O di ba? Di ba hindi naman yun? Kumbaga yung expression, yung love. So dito, ano yung expression ng pagmamahal natin sa ating Panginoon? Sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Amen? Yan, next. Yan, malapit na tayo matapos. So God saves His faithful servants. Sabi dito sa verse 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. So ito, God saves His faithful servants. Huwag tayo matatakot. Ito nga yung sinasabi rin ni Apps Radiant at may nakapost, hindi tayo ilalagay sa laban na hindi kayang ipanalo ng Panginoon. So ito, kung tutuusin, di ba, pwede na magtampo si Daniel sa Lord faithful siya. Di ba, Lord, faithful ako. Bakit mo ako pinatapon sa mga leon? Di ba, ganyan naman tayo. Di ba, kung maka-demand tayo sa Panginoon, Lord, faithful ako, nagdadasal ako, nagde-devotion ako. Bakit hindi ako nakaka-pay in? Bakit hindi ako nagtatap? Di ba? Ang daming nadadown sa ating ganyan. Di ba, Lord? Kaya yung mga nandito sa devotion, do not expect na yung gusto natin ay mangyayari kaagad o mangyayari. May proseso po ang Panginoon. Hindi tayo nandito po para lang for our own reasons. Yan. Nandito po tayo para makilala natin at malaman natin ang proseso ng Panginoon sa buhay natin. Yan. Tingnan nyo faithful na nga siya pero napunta sa lions din. Diba? So ganun din tayo. Even though we are faithful, darating yung time na iaalaw ni God na mangyari yung mga hindi natin gusto sa ating buhay. Ito si Daniel, gusto ba niya matapon sa mga leon? Sino dito gustong matapon sa leon? Sige nga. Sino dito? Para maranasan nyo rin yung nangyari kaya. Di ba? Gusto niya yon? Pero kahit hindi natin gusto, may times na mangyayari talaga yung magkakaroon tayo ng sariling lions din sa buhay natin. Pero ang good news is, pag alam naman ng Panginoon na wala tayong kasalanan, alam naman ng Panginoon na tapat tayo, kahit nandyan pa tayo sa lugar ng mga leon, ligtas tayo. Maliligtas tayo, hindi tayo maaano. Kasi kung faithful, si Daniel, mas faithful ang Panginoon sa atin, mas tapat ang Panginoon sa atin. So, konting share ko lang,
na kami nung time na nung wala pa kaming anak, nagbabiyahe kami sa Gapan Olongapo Road. So highway siya. Galing kaming Maynila, papunta kami ng church sa Pampanga. Yan. So kung sa nakakaalam doon sa Gapan Olongapo Road, yung mga nagbabiyahe papuntang Olongapo. No, di highway 'yon. Tapos nasa right side kami. Highway, 'di ba, maraming mga dumadaan ng mga sasakyan, mga bus, mga truck. 'Yon. Yung ano ba sasakyan namin 'yon? Kotse lang dala namin 'yon. Tapos bigla kami umikot, kami lang ni pastor na dalawa kami. Bigla kami umikot. Umikot yung sasakyan namin, napunta sa kabilang side, tapos bangin. Tapos tumama kami sa gutter, tapos tumama kami sa bangin, tapos nahulog kami. Medyo mataas yun eh. Basta 2-story house ang taas nung binagsakan namin. So danger, di ba? Pero alam nyo, wala kaming galos. Tulad nito, kaya nakarelate ako. Wala kaming galos. Sumakit lang yung leeg ko kasi umikot kami 360. Tapos bumangga kami, 360. Gumanong kami, tumama kami sa gutter. Pag tama sa gutter, gumikot kami, bumagsak kami doon sa bangin. Tapos, glory to God, salamat sa Panginoon, wala kaming kasalubong. Kasi from right side kami, napunta kami sa left side. Pagbagsak namin, alam nyo, pag tumama ka sa gutter, di ba babalentong yung kotse? Alam mo, bumagsak kami patayo. Parang sinalo kami ng mga angels, katulad nito. Parang sinalo kami ng angel na pagbabagsak namin, although may impact yun pero pagbagsak namin, patayo. So gusto niya bang gano'n? Yung mga karanasan ng miracles na gano'n. Alam nyo, tapos accident prone pa yun Accident prone pa yon. Marami na na-aksidente doon. Sabi nila, meron daw doon, spirito doon na sabi nila. Yun, accident prone na lahat daw ng mga nandun, kung hindi na ospital, namatay. Pero kami, buhay na buhay, tapos exciting kasi pagbagsak namin, maya-maya may nakakita kasi sa amin, may ambulansya na, meron ng truck, kasi may rescue na sa amin. Pero na nakita nila, lumalabas kami ng kotse, okay na okay, walang kagalos-galos. Tapos, mataas yun eh. Paano kami aakyat? So may lubid. O di nag-ano-ano kami. Imagine niyo ako, maakyat ako pa ganun. Doon sa lubid. Yung katulad nung pinanood namin, sa hack show ba yun? Ganun, umakyat ako, tawa ako ng tawa. Hindi ako nag-iiyak, tawa ako ng tawa kasi natatawa ako sa sarili ko. Dahil hindi ko kayang akyatin yun. May lubid, may rescue na kami kaagad. Ang taas doon ako natatawa kasi hindi ko mabuhat yung sarili ko. Pero nakaakyat din ako. Tapos diretso kami sa church. Tuloy nagpanic sila eh. Kasi ang church namin sa Pampanga, yung major. Nagpanic sila kasi nalaman nila may aksidente. Pagdating namin, kumusta ka? Okay lang po ako, medyo masakit lang yung leeg. Yun. So, ganun mag-ingat ang Panginoon. Kahit nandun ka na sa danger, iingatan ka pa rin ng Panginoon. Yan. Sige, matatapos na po tayo. Share ko lang. Tatapusin ko na po, ha? Ayan. Tapos, ano naman nangyari doon sa mga nagpapahamak sa kanya? Dito, sabi, hindi naman niya eh. Huwag kang nang maghigante. Diyos na ang kikilos para sa atin. So dito, hindi naman si Daniel, Haring Darius, ayan yung mga nagsumbong sa akin, yung mga di ba, ipakulong yan, di ba? Hindi. May ginamit na ang Panginoon para siya ang kumilos para doon sa gumagawa ng masama sa atin. So huwag kang mag-alala, kung lingkod ka ng Diyos, kung faithful ka sa Panginoon, kung meron mang umaatake sa iyo, meron man nagpo-pull down sa iyo, Diyos ang bahala. Magsumbong ka sa Panginoon. Panginoon ang bahala sa mga umaatake sa atin. Amen? Wag nating, sabi nga nila, wag natin ilagay ang batas sa ating kamay. Dahil, ang sabi ng Panginoon, do not take sa Romans 12:19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Hayaan mo na Diyos ang kumilos, magalit sa kanila. Wag ikaw yung puro galit kasi walang mangyayari sa iyo pag puro galit ang nasa puso mo, hindi ka makausan. Di ba? Do not say, I'll pay you back for this wrong. Sabi sa Proverbs 20:22. Wait for the Lord and He will avenge you.
Amen. Wait for the Lord. Yung bahala na Panginoon sa kanya. Kaya tama yung sinasabi niya, si Lord nang bahala sa kanya. Yung gaya na kwento ko, nabanggit ko, di ba, na-scam ako? Sabi ko, bahala ng Diyos sa kanya. Maghihirap at maghihirap siya. Bahala sa buhay niya. Yun. So, malinaw naman ito, di ba? So, wag tayo maghihigante. Ipasa Diyos natin palagi. Kasi ang Diyos, nakikita naman yung laman ng puso natin. Alam niya kung naagrabyado ang kanyang mga anak. Dahil wala namang magulang na gusto na inaagrabyado ang kanyang anak. Tama ba? Walang magulang na gusto nakakawawa ang kanyang anak. Kung ordinaryong tao, ordinaryong magulang, ayaw yun. Lalo na ang Diyos natin na buhay. Ang Diyos amang nasa langit natin. Ang Diyos na nag-create sa atin. Ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang Diyos na nagpro-provide sa atin. Amen? And then, ito. So, ito yung pagkatapos, di ba, inuutos ni Haring Daniel, matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Tapos ang dami niya sinabi tungkol sa Diyos ni Daniel. So, anong lesson natin dito? Respect is earned, not given. Tingnan mo nagain niya lalo yung respect ng hari. Hindi naman niya kapananampalataya di ba? Pero nagain niya yung respect. So, paano yun? Paano nangyari? Sabi dito sa quotation, keep standing, keep believing, keep hoping, keep honoring God with your life. Gusto mong maka-gain ng respect sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, and even sa community na kinalalagyan natin. Honor God with our life. Si Daniel, in-honor lang naman niya ang Panginoon sa kanyang buhay. So nagiging niya, tingnan nyo, ginagalang siya ni Daniel. So ganun din sa atin. Minsan kasi di ba nakakaranas tayo na hindi tayo ginagalang, na walang bilib sa atin, na parang ang liit ng tingin sa atin. Diyos ang itaas mo sa iyong buhay at gagalangin ka rin ng marami. So paano natin i-earn yan? Hindi natin sasabihin, oy, apply mo ako, galangin mo ako. Yung mga ganon, which is, pero tama naman. Siyempre naman, di ba? Kahit ako si Absodol, ginagalang ko yan. Yung mga uplines, ginagalang ko. Pagdating sa network, yes, apps tayo dyan. Pero in general, gusto nating galangin tayo, gusto nating ma-win ang puso ng mga mahal natin sa buhay na yung, kunyari, kung hindi man natin kasundo yung mga mahal natin sa buhay, ang ipakita natin meron tayong Diyos sa buhay natin. I-honor natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Susunod sa iyo yung mga mahal mo sa buhay. Rerespetohin kanila. Makikita nila yung ino-honor mo, i-honor na rin nila sa mga susunod na araw. Amen. Katulad nito, yung ino-honor ni Daniel, in-honor na din ni Haring Darius. And now, dinidecree niya, gumawa siya ng kasulatan, i-honor niyo ang Diyos ni Daniel. So ganun din sa atin, di ba nakikilala natin ang ating Diyos. Alam natin kung sino ang Diyos at kayang gawin ng Diyos natin sa ating buhay. Gawin lang natin yung nararapat. Tuloy lang tayo no matter what happens. And balang araw, yung mga mahal natin sa buhay, i-honor din nila yung Diyos na ino-honor natin ngayon. Amen? So, yun lamang po. Wala na ba? Yan, wala na. So, I hope marami po tayong natutunan. Medyo kakaiba po, no? Yan. So, gusto niyo ba pag-aralan natin ng tungkol sa kakaway next time? Sige nga, heart. Sinong gusto? Para maging matalino tayo sa gawa ng kaaway. Ayan. So yan, may magtuturo sa atin yan next time. Yan. So yan ang topic natin next time, tungkol sa kaaway. Paano ba kumilos ang kaaway sa ating buhay? Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. And let us pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, sa aming maikling pag-aaral. Salamat dahil marami na naman kaming natutunan, nabusog na naman na ang aming kaluluwa, ang aming spirito, at ang aming physical na pangangatawan. Lord, we know na as we read your word, kumikilos ka na sa aming buhay, na hindi man namin nakikita pa, pero alam po namin na meron kang ginagawa sa bawat isa sa amin, hindi lang sa amin, kundi sa aming pamilya. Bawat isa, we have our own desires. Meron kami mga inilalapit sa inyo, sarili namin mga prayers. Lord, kayo po ang patuloy na tumugon ng mga ito. At kahit may mga times na katulad ni Daniel,
may mga humahatak sa amin papalayo sa inyo, humahatak sa amin pababa, huwag niyo pong hayaan na tingnan namin ito, kundi ang tingnan namin ay magpatuloy lamang kami sa inyo at hindi kami panghinaan. At sa pagkakataong ito, Lord, tinataas po namin ang lahat na may nararamdaman at may karamdaman sa amin na mga front row family and even sa mga mahal namin sa buhay. Kayo po, Panginoon, mightily kumilos sa kanila, hindi maikli ang iyong kamay para maglapat ng kagalingan sa kanila, Lord God. Lord, ipakita niyo sa kanila na kami, ino-honor ka namin at ang Diyos na pinag-uusapan namin, kayo ang Diyos na buhay, Diyos na tapat, ay maaaring kumilos sa kanilang buhay, Lord God. Na kung kailangan ng kagalingan, kayo po ang magdulot ng kagalingan. Kung kailangan ng boost ng emotion, ng spiritual, na mag-mature, Lord, kayo po ang nag-enable na to. Lord, maraming salamat. Marami po kaming mga goals, Panginoon, sa buong araw na ito. Marami kaming mga activities at idinadalangin ko rin po, Panginoon, na yung gaganapin na General Assembly ng Team Unleash. Lord, gawin niyo nga po ito maging successful, Lord God. For your glory, Lord God. Nandito kami lahat na Team Unleash, Lord God. Salamat, Lord, sa mga achievements na mga namin. Salamat, Panginoon, sa aming mga uplines. Salamat, Lord, dahil unti-unti, hindi lang kami puro with regards to aming goals, kundi natututo kami sa tamang relationship sa inyo. Lord, pagpalain niyo po ang Unleashed General Assembly mamayang gabi, ang aming uplines, aming speakers, ang lahat po kami na attend, Lord God. Lahat kami ma-bless at patuloy na matuto at patuloy na lumago sa business na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. God bless po, everyone. Sure. Sure. Thank you, Doc. Sino pwede mag-picture? 40 liners. Ayun, naka-cellphone lang ako. Teka. Ako na lang. Ayan, Ayan. Chef Pao. Okay, game. 1, 2, 3, smile. Isang page pa. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you po. God bless. Thank you.